So magandang araw sa atin lahat. Muli na naman nagbabalik ang inyong lingkod upang magbigay na panibagong komento sa mga kaganapan dito sa ating bansa, especially sa ating gobyerno, kasi nga nagkaroon ng issue sa Senate dahil nga nagkaroon ng inkwentro ang tropang gobyerno sa kapwa tropang gobyerno. Ayan, na nabalita nga sa buong bansa at ang pagkakalam natin ay nakarating pa ito sa iba't ibang panig ng mundo, kung saan nga ay pinag-uusapan to dahil talagang ibang klase ang pangyayari ngayon. Hindi lang basta iskandalo, kasi talagang nagkaputukan ng baril sa loob mismo ng Senado na hindi natin inaasahang mangyari. So ito ngayong tatalakayin natin, ito yung mga kuha, kung masasabi natin mga vloggers, sa Senate area hanggang doon sa loob ng Senado, kung saan may mapapanood rin naman natin to sa mga news. Pero ito ay pinagdugtong-dugtong base sa pagkakatugma ng sitwasyon para mas madali nating maunawaan kung ano yung nangyari, kasi mayroong mga paratang na meron daw nagtimbre sa ilang senador na umalis na dahil magkakagulo. So kung mapapansin natin rito sa video na ipi-play natin ngayon, ayan, galit na galit ang mga tao. Ayan. Ayan, si Senador Soto lumabas na. Bali galit na galit sa kanya yung mga taong nagrarally bilang pagsuporta kay Senator Bato de la Rosa. Ayan, kasi nga kung mapapansin natin, talagang persahan na gusto nilang arestuhin si Senator Bato de la Rosa kahit na hindi pa naglalabas pahayag ang Supreme Court. Kumbaga, ang pagkakaalam natin kasi pinagpapaliwanag pa sila ng Supreme Court within 72 hours. Kaso ang gusto nila mangyari, arestuhin na agad si Senator Bato. Yun naman ang tinutulan ng maraming kababayan natin, kasi hindi naman talaga tama, 'di ba? Labag sa Constitution natin 'yun. Labag sa saligang batas ng Pilipinas 'yun. Hindi mo ginalang ang Korte Suprema. Mas ginalang mo ang batas ng International Court, 'di ba? Meron tayong sariling batas dito sa Pilipinas na dapat nating galangin, 'di ba? Hindi yung talagang paaresto mo agad. So patuloy natin panoorin tong video na to. Binato no? Binato na ng taong bayan sa sobrang inis eh. Galing po sa likod, sir. Hindi po kami ng bato, sir. Tinanong lang namin, sir. Sino ng bato? Wala, di. Huminto siya, sir. Huminto siya. Kayo dito para mag-rally, di Opo, ba? sir. Hindi, sir. Hindi mangharang. Yes, sir. Ayun naman. Huminto siya, sir. Hindi namin hinarang. Huminto siya. Aminura niya yung ibang tao. Sabi ko, sino ng bato, sir? Sabi ko, sino ng bato? Tinanong ko nga, sino ng bato sa inyo? Eto, Doon naman sa part ng pamamato, hindi naman natin ini-encourage o kinakampihan, 'di ba, na mamato sila or pinupuri pa na. Hindi tayo ganon. Kasi iniiwasan rin naman natin na may masakan at magkagulo. Kasi na yun kumbaga sobra na yun. Hindi na dapat umabot sa ganon. So maganda rin yung naging dito ng mga pulis, pag-aksyon. Kaso ang naging pahayag ni Senator Soto is furious daw siya at disappointed sa PNP saka sa security personnel na naka-assign sa area. Ayan. Kasi hindi raw na-control yung crowd. Inassault siya, kumbaga. Ayun nga, nakita naman natin na binato yung sasakyan niya paglabas niya ng Senado. Ayan. So, sa part naman na yon, hindi natin pwedeng kampihan kasi mali naman talaga, 'di ba? Pero ang nakakapagtaka, 'di ba? Bago mangyari yung putukan ng baril, umalis na yung minority, 'di ba? Ibig sabihin, hindi naman natin sinasabi na may alam sila. Kasi ang lumalabas na ugong-ugong sa Senado is may nagtimbre sa kanila na umalis na dahil magkakagulo. video ko eh. May video ko eh. May prueba ako. Wala, hindi kami ng gulo. May prueba kami. May prueba kami, sir. Hindi kami ng gulo, sir. Hindi kami ng gulo. Ayan may mga flashlight pa Eto kasi hindi mo maitatanggi na hindi yan NBI, 'di ba? Ayan kitang-kita Although malabo yung video, pero may mga witness May mga nakakita talagang merong nakabest ng NBI. Na sinasabi nila na hindi raw yan part ng bureau or ahente, hindi raw yan ahente. Naka-uniform NBI pa Hindi lang masyado clear na.
Sa tingin ko, eto, nag-aano na to naghihintay na lang to para i-assault yung, yung area. 'Di ba? Kumbaga, nagte-take position na sila. Kasi sanay naman to dahil may training tong mga ahente ng NBI Kung tama tayo base dun sa nakakuha ng video, NBI, 'di ba? Tapos sa news pa meron ding nagsabi na NBI talaga. So, yan, nagpe-prepare na siguro sila. Ngayon, ang pagkakaalam natin diyan is natunugan ng OSAA na meron ngang NBI na nagtatangkang pasukin si Senator Bato. Ang problema lang dito sa part ng NBI is dapat hinintay nyo yung order ng Supreme Court. Kasi 'di ba sumangguni si Senator Bato sa Supreme Court kasi sabi nga sabi sa batas, kailangan niyang yung lahat ng paraan na pwede niyang gawin niya nang naaayon sa batas, 'di ba? Bakit hindi nyo pagbigyan? Bakit nagmamadali kayo, 'di ba? Bakit gustong-gusto nyong maaresto si Senator Bato de la Rosa para mapalitan agad ang Senate President, 'di ba? Yun lang naman ang motibo niyan kung bakit gustong-gusto nyong arestuhin si Senator Bato para maibalik sa pagka-Senate President si Tito Sotto para matuloy ang impeachment walang humadlang, 'di ba? Yun lang naman yun yun ang purpose niyan, 'di ba? Para maparalisa ang mga tauhan o mga kumbaga kakampi ni BP Sara, 'di ba? I-try ko sa Instagram. Kakashare ko lang. Yan NBI Sana iwan yung light niya. Para kasing ang lumalabas dito sa bureau na to, NBI, above the law sila, 'di ba? May utos na Supreme Court hintayin nyo muna, 'di ba? Na mapagdesisyonan ng kataas-taasang hukuman ng Pilipinas. Biro mo Supreme Court na 'yon. Supreme Court, hindi sila sumunod. Yun. Parang dalawa atang armado. May mga radyo pa. Ayan, kitang-kita nagre-ready for assault team na to Kumbaga sabi ang pagkakalam natin na may nagtimbre sa atin na naninja dyan sa Senate, yung mga contacts natin, mga kaibigan natin na 3 team ng NBI agents ang dapat mag-a-assault kay Senator Bato para maaresto siya, makuha at maisakay sa eroplano. Yun talaga. Yun yung talaga plano. Kaso ang problema, mautak si OSAA, yung retired Major General na nakadestino sa Senate pero nasa labas, Marines, pinapasok sa loob para ma-secure yung area sa loob ng building. Ito yun sinasabi namin sa inyo. Ayan. Itong part ng video na to, base dun sa resource person natin dyan sa Senate, inire-ready na ni OSAA Major General yung mga tao kasi aarestuhin na nila dahil alam na nila kung nasaan yung location ng mga agents. Ngayon, nung part na pinuntahan na nila, doon na nga nagkagulo. Pero kasi kung titignan mo yung part na to, karapatan nila yun tungkulin na itong mga OSAA natin at Marines na i-secure talaga yung area, diba? Kasi sila yung may jurisdiction dito Ang tanong, bakit nandiyan ang NBI, 'di ba? Hindi naman sila allowed pumasok sa loob ng building. Sino ang nag-utos? Bakit ang lalakas ng loob nila, 'di ba? Yun lang 'di ba? Tapos itatanggi nila na wala raw NBI agent diyan sa building ng Senate. Kaso minahuling isa. Yun lang. Yun ang malaking pagkakamali nila, 'di ba? Nakasa nila yung barel. Okay. Sige. Alright, sige. Sir! Very quick lang.
Aaresto na po ba si Senator Bato? Ito na yung part na nagkaputukan. Para sa inyo yan, mate. Ito para sa akin Kaya pumasok yung mga agent yan, do or die yan. Kasi ready sila Full battle gear Talagang kung sino ang makialam, papatayin nila 'di ba? Ang nangyari pala rito sa part na to, base rin dun sa resource person natin. Ngayon, yung Marines, sinabihan yung agent na hintayin nyo yung Supreme Court. Wala pang desisyon ng Supreme Court. Hintayin nyo yung desisyon. Saka nyo arestuin si Senator Bato. Kaso, itong NBI nagpumilit, nagbigay tuloy ng warning shot. Doon na nag-umpisa yung putukan, 'di ba? Bakit mo hindi susundin ng Supreme Court? Yun yung malaking tanong 'di ba? Above ba kayo sa law? Mas mataas ba kayo sa batas ng Pilipinas? 'Di ba? Na kahit anong mangyari, kailangan maaresto nyo si Senator Bato? Ganun ba ka-importante si Senator Bato? 'Di ba? Bakit hindi nyo mahintay yung desisyon ng Supreme Court? Hindi nyo nire-respeto, 'di ba? Yun lang yun Yun yung malaking tanong. Anong meron, 'di ba? Do or die yan yung pinasok nyo diyan. Alam nyo na magkakaputukan. Ready kayo. Ready kayo para lumaban. Kaso ang tanong diyan ang motibo nyo lang ba ay arestuhin si Senator Bato o patayin yung ibang senator, 'di ba? Kasi biro mo kung pagtutugmain mo yung sitwasyon, bakit yung ilang senator sinabihan na umalis kayo diyan, may mangyayaring gulo. Tapos yung nasa majority block walang timbre. So ibig sabihin, pwede silang madamay anytime. Pag nangyalam sila, putukan, patay. Parang ganun ang lalabas, 'di ba? Talagang ready kayong pumatay Hindi lang kidnapping ang labas nyo diyan. Talagang terorista. Mabibilang mo na to sa sinabing terorista. Dahil ito ay government facility. You are not allowed to enter the building, 'di ba? Yun yung problema na kinaharap nyo ngayon. Sigurado, yung asunto ng mga senator na dahil ng bugbog kayo ng OSAA, madadagdagan yun. At talagang sigurado, bagsak kayo sa kulungan. Hindi kayo makakalaya. Kasi etong gawain na to ay pan-terorista. Ia-assault mo yung building ng government, 'di ba? Government to government. Kasi alam nyo, eto rin, nung pinanonood ko tong shootout na to sa loob ng Senado, kung in good faith kayo, hindi na dadami yan Hindi na dadami putok. Pag putok ng isa, dalawa, tatlo, apat, NBI! Ganun na agad, 'di ba? Taas kamay, 'di ba? Pero bakit humantong sa maraming putukan ng baril? Ibig sabihin, desidido kayo na kapag pumasok kayo diyan, alam nyo may mamamatay, alam nyo may masasaktan, 'di ba? Yun ang 'di ba? Kumbaga, para sa bakit nyo ginagawa yan? Hindi namin maintindihan Sobrang political persecution ang ginagawa nyo, 'di ba? Hindi makatao, sobrang labag sa batas. Biro mo NBI agent, sabihin na natin. Yun kasi ang sinabi sa news. Kaya sasabihin na rin natin ng diretso. Ano ba ang ipinatutupad nyo? Batas nino, 'di ba? Sa mga nanonood sa atin, tama ba yung ginawa ng NBI? Ikaw na nanonood sa akin, tama ba sa tingin mo yung ginawa ng NBI o labag sa batas? Yun kasi ang importante, yung batas. Ang sabi naman ni Senator Bato, kung ano man ang maging desisyon, Korte Suprema, tatanggapin niya kampiyan man siya o hindi. Yun ang desisyon ng Korte Suprema Yun ang desisyon ng Saligang Batas ng Pilipinas. Kailangan mo respetuhin, 'di ba? Bilang isang senador. Tanggap naman niya yun Kaso ang problema, talagang gusto nyong brasuhin lahat. Parang walang nakatataas maliban sa inyo. Sa totoo lang,
hindi na tama tong nangyayari. Sana naiisip nyo na ang nakataya dito yung kapakanan ng bawat mamamayang Pilipino. Hindi presidente. Hindi kapakanan ng presidente nakataya rito. Kasi yan, napapalitan yan eh. 'Di ba? Anong dahilan? Bakit sobrang galit, 'di ba? Ang sasabit dito sa tingin ko para sa akin, ito opinion ko lang. Ang sasabit dito sa tingin ko yung mga natimbrihan na magkakagulo. Yun ang sasabit talaga rito. Kasi biro mo, bago mangyari yung gulo, nakabatche na sila eh. Ang problema nilang malaki ngayon is sumingaw yung information na tinimbre sa kanila. 'Di ba? Yun ang malaking problema nila kasi kumbaga ang lumalabas kasabwat sila eh. Hindi nila pwedeng itanggi, 'di ba? After nila umalis saka nagkagulo. Biro mo yung time na yan, hinihintay nila yung impeachment papers na ibibigay ng Congress. Kaya hindi sila umuwi kasi may session pa. Bakit umuwi yung 4 na senador, 'di ba? Tapos hindi nila ipinaalam sa ibang senador. Kung hindi pa kumanta yung iba nilang tauhan, hindi malalaman ng mga senador sa majority block. 'Di ba? Ibig sabihin, kung hindi nalaman, magkakabulagaan. Ando dun senator Bato sa session, ando dun yung ibang senador din, ando dun ng majority block. Pag nagkabulagaan, sige, sino lalaban? Syempre may lalaban dun. Puputokan, patay. Patay isang senador. 'Di ba? Magiging madugo yung mangyayari. 'Di ba? Yun kasi yung mga possible consequences eh. 'Di ba? Sa gantong sitwasyon. So play natin ulit 'to. Biro mo, ang tagal umabot ng ilang oras yung putukan. Hindi man lang nagsabi, sa government din to, Hindi nagpakilala para matigil ang putukan, 'di ba? Talagang sila, desidido na pagpasok nila diyan patay kung patay. Ito ay isang ambush interview. Sa tingin ko, hindi nyo siya masyado maririnig, pero kalaunan, maririnig mo siya dahil ilalapit yung mic eh. Medyo mahina lang kasi yung sounds na nakuha natin. Dahil nga ambush interview nagkakagulo eh. Sir, what happened, sir? Bakit nagkaputukan? Sir, ba't nagkaputukan? Allege yung sabi niya, allege. Alleged NBI agent. Na nakapasok? Yes, galing sila sa kabila. Sa bintana. NBI yun, sir, NBI? Perceived NBI. Pero sila daw yata una nagkapasok. Yes. What happened to them? What happened to them? To the NBI? So may sugatan, sir? Hindi pa ma-verify kung may nagtamaan o wala. Kasi pag ang advice ng sinasabi nila kanina, nung patras sila, nung nakita nila. Cheryl, ongoing si Secretary Dong Mendoza. Let's hear him. Sandali. Sir, let's hear him. Okay, again sir, sino yung naging kaputukan ng ating mga operatiba? Well, nakita kasi perceived pa lang wala namang confirmation yet. Perceived NBI agents. Okay. Saan nang galing yung NBI agents? So, totoo yung kuha ng video, 'di ba? Na merong NBI agent doon sa likod ng building. Kasi ang dinaanan nila yung doon sa may GSIS. Dahil etong building ng Senate, former building ng GSIS. Ayan, so doon sila doon napatotohanan na totoo yung video na nauna natin pinakita. Sir, saan? Nagtangka silang pumasok mula sa likod. Pumasok galing sa kabila. Pero mo, 'di ba? Pinagbawalan na kayong pumasok sa loob ng Senado, tas talagang papasukin nyo, 'di ba? Kanina ba yung kausap kayo? NBI na ba yung kausap niya sa kapilang media kanina? Nagtatanong. Ito ba yung nagde-drill? Ay, warning shot. Nag-retreat nila. Nagde-drill sila. Nauna silang magpaputok, sir. Kita mo na una pa magpaputok. Talagang willing sila. Ano man mangyari, lalaban, 'di ba? Kaso ang nangyari yata is na overpowered sila ng OSAA pati ng Marines dahil naka-take advantage position yung Marines at OSAA. Dahil nga nasa loob sila ng building, walang cover. Ngayon, pagpapasok ka sa bintana or anumang daanan na galing sa labas, pagpasok mo, wala kang cover. So, etong OSAA natin may cover, kaya umatras. Siguro, ganun na nangyari. So,
Okay. Do we know kung merong sugatan? Do we know kung may Hindi pa namin sugatan? maalaman kung ano kasi nagagawa pa. Sir, alam po na SP yung nangyayari. Alam ni SP. Sir, umatras sa SP, sir. Na-report namin. Umatras sila, sir. Yes, pa-retreat, nagpaputok. Yun ang ginawa. Wala na po sila sa building, sir. Is that safe to say? Yes, hopefully. Pero secured naman yung area, kaya nakalak ongoing. Sir, yung may nakarating sila sa building Teka. talaga. Ilang NBI agents ito, sir? Hindi namin ma-determine kung ilan talaga, no? Hindi namin kung ilang team sila na nag-attempt na pumasok dito. Nagagawa pa ng assessment sila sa But what we are sure is nakapasok sila ng Senate building. attempted, nakapasok. Paano, sir? Paano, sir? Paano? Yung dinidrill sa baba? Sir, may sinamaan ng Sir, baril. bintana sa bintana sila. Wala pa kami as of the moment. Wala pang assessment kung may natamaan o wala. Ang ano lang is nag-attempt silang pumasok dito sa atin sa Senate. Ina-assess pa po yung situation. Natin niya lang. Pero mo lalakas ng loob talaga, no? Papasukin talaga kahit na anong mangyari yung Senate building. 'Di ba? Ibig sabihin malakas ang nasa likod niyan. Hindi lang pangkaraniwang politiko nasa likod niyan. Talagang matibay ang loob eh. Kasi syempre kapag ikaw matibay nasa likod mo, maangas ka. Talagang laban kung laban, patay kung patay para ma-satisfy mo lang yung amo mo. 'Di ba? Ganun yan eh. Ganun na nangyayari diyan eh. Bakit sila nagtangka? Bakit sila nagtangka, sir? Bakit sila nagtangka? Well, nung nakita sila ng team natin, so na-alert sila. So, siguro ang assessment na ano dahil, so nakita nila na nandyan yung team natin na nakabantay, nakabang. So to divert the attention, nag-draw ng fire, pumutok sila. Retreat. And then, gumawa Well, we have to Sorry, bakit po sila pumasok, sir, the NBI hindi agents? namin alam kung anong purpose nila. Well, ano yan ha? Perceive. NBI. Are they going to serve warrant? Are they going to serve warrant? Sir, may coordination sa inyo si ano? Alam mo, yung tinatanong nung reporter kung magsiserve ng warrant, wala ngang warrant eh. Anong isi-serve? Ang purpose niyan, alin lang, is kidnapin si Senator Bato at dalhin sa dahig. Yun lang yun. Malinaw yun sa mga mata natin kasi nangyari ngayong habulan sa loob ng Senado eh. 'Di ba? Wala silang dalang warrant eh. Yun ang purpose nun. Kidnapin talaga. Sa ayaw at sa hindi. Magkaanuan man, magkabangayan man, magkaputukan man, talagang kukunin nila yan kahit na anong mangyari. 'Di ba? Director Matibag, nagpasabi ba sa inyo si Melvin? Well, kasi may usapan naman the other day Yes, regarding opo. So, pinag-uusapan pa kasi sinusubukan namin So, in short, walang coordination. Walang coordination po para sa pag-reso. So how many senators may usapan the other day? Sir, ilang senator pa Ano yung usapan? Sir, pakitapos. May usapan. The other day kasi nalilipan nila. Hindi papasok sa document. Papasok sa premises ng Senate. At Di natin alam kung talagang sumusunod sa usapan yung taong yun. Real talk yun ah. Ito ah, hindi natin alam yan. Kung sumusunod talaga siya. not unless na talagang may order na hawak. Sir, may mga senador pa sa meeting, meron pa? I cannot confirm. I cannot confirm. Based on security, But is- I won't reveal kung ano yung mga siling na dito. Is Senator Bato safe? Is Senator Bato safe? Is Sen- safe here. Yung rest assured, lahat ng plan dito sa Senado is safe. We are on a lockdown right now. So, pakiusap sa mga sama natin, kalmado lang po tayo. Okay. Lang, at para ina-assess lang po So, konting taste lang. Hindi alam kung magsi-serve sila ng Walang coordination. Ang instruction dito is to double check. I-assess yung situation. hindi alam kung Wala mo nang papasok, walang yung perceived NBI, are they going to serve warrant from ICC warrant? Is that Kasi hindi namin alam, hindi naman sila nakaano eh. So, we cannot jump into conclusion. how do you treat that, sir? Well, actually, namin, kakausapin pa namin yung NBI talaga. Kung talaga bang kasi... Kung tao nila to, hindi pa natin alam. Kasi madami pwede kasi magsabi na NBI sila or any lower employment agency. Tama, totoo naman yun, to be fair lang ah. Kaya hindi rin natin masabi ng husto na NBI talaga yun. NBI talaga yun. Nagbe-base lang rin tayo dito sa channel natin sa mga naririnig natin sa pahayag nila. Kaya nasabi natin na NBI yun allegedly, di ba? So, sa the moment, ilang mabibigay mo ng Meron na ito. Sir, kung possible na NBI talaga, may pananagutan sila rito. Of course. Ano po? Oo. May criminal liability sa pagpasok nito. Oo, para silang terorista eh kasi inassault nila yung government facility, 'di ba? Nang walang order na galing sa korte, 'di ba? Eh kung may napahamak doon, kung minamatay na Marines doon, kung minamatay na police doon or security na OSAA, 'di ba? Ano 'yun eh, parang kudita yan eh yung ginawa nila eh. Oh, terorista yung
ganun, 'di ba? Kudita, NBI, allegedly, 'di ba? May pananagutan sila diyan kapag napatunayan na sila talaga yan. Paring matanggal yan si Matibag agad yan. Relieve from office yan. Makukulong agad yan. Kasi ikaw ang ikaw ang director kailangan alam mo galaw ng tao mo, 'di ba? Ganun lang 'yun. And it's a clear violation, sir. Super clear violation yan. Nagpaputok ng baril 'di ba? Tapos kung minapahamak sila, halimbawa nakapasok, anong alam natin kung dadalhin ba talaga nila si Senator Bato o papatayin na doon, 'di ba? Kung meron pala silang kasamang striker, yung striker yun yung tagapatay, parang hitman, 'di ba? Kung nakapasok sila diyan, hindi na i-ready ng OSAA yung security force nila, 'di ba? Anong mangyayari? Na di malalagay sa alanganin ang buhay ng lahat ng senador diyan, 'di ba? Kahit sino pwede nilang patayin kasi hawak nila Kung ganun ang nangyari, 'di ba? Napakalaking niyan, liability nila. Okay. Una-una, nag-assume sila dito. In-engage nila yung buong yung buong lahat ng tao na dito sa Senado. Oo. May sukat ba kayo security? We are okay. We're secured here. Don't worry. Senator Bato is safe, sir. He's safe. Okay. Don't Alright. worry. Pero sir, meron doon sa mga nagtangkang pumasok, walang nakapasok kahit isa. Wala naman. Yun lang nung nakita nila, alert yung team natin nung nakita naman. Ngayon wala na sila sa building, sir? Wala na po. We don't know kung Wala sumay... pa namin alam kung nakayaktong pa rin tayo. Sir, doon sa... PSP Cayetano, ano kung sabi niyo? Well, ang instructions ito, to secure the area, i-check kung ano yung mga kung ano yung mga assessment muna kami, magpo-post ang assessment. Okay, sir. Sige, sir. Sige, sir. Salamat, sir. Thank Etong bidyong last na ipapakita natin, dito dumating yung Soko. Ayan. Siguro, ang purpose kasi ng Soko is specialista sila sa pag-identify ng mga halimbawa bala, kung kaninong galing to, kanino naka-issue'ng bala, fingerprint, yan sila. So kaya nag-invita agad ng Soko para malaman kung yung mga baril na ginamit naka-issue ba sa isang kagawaran, naka-issue ba sa isang agent, naka-issue ba sa isang police, o sa Marines, o sa OSAA, sa security, 'di ba? Para ma-determine na agad, 'di ba? Para alam nila kung sino yung kakasuhan, kung may foul play ba, 'di ba? So may papakita pa tayong isang video after nito. Ayan. Yan. Etong video na ipapakita natin ngayon, parang confirmation to kasi ang pagkakasabi ni Senator Amy dito, meron daw nahuli na isa sa mga nagpaputok ng baril. Ito sasabihin niya, panoorin natin. Pa rin kami rito kasi ang balita may nahuli na isang NBI na CA, confidential agent, na binalikan yung kanyang tactical bag na siyang naiwan dito sa hagdan ng second floor kung saan nagmula yung putukan. Ngayon, yung tao na nahuli, pinangalanan yung NBI boss niya, si Attorney Bomediano ng NBI Transnational Crime. Patay ka, 'di ba? So NBI nga talaga, 'di ba? NBI talaga ang nag-assault na talagang papasukin nila kahit na anong mangyari, 'di ba? Kung sino man siya daw yung nag-order sa kanila na lusubin yung Senado at takipin si Senator Bato. Ano man ang mangyari, sino man ang masaktan. Very clear order, 'di ba? Sino man ang masaktan, wala silang pakialam, papatayin nila kung sinong dapat. Yung mga hahad lang, papatayin nila 'yun, 'di ba? Kasi alam mo, hindi na nakakapagtaka na gawin nila 'yan dahil nagawa nga nila nung una na sinaktan nila si Senator Bato. Binugbog nila yung security force ng Senate, 'di ba? Talagang ngayon, babrasuhin nila para lang makuha si Senator Bato. Kaya eto nga, Attorney Bomediano, kung sino ka man, sana ipaliwanag mo kung paano ito nangyari na sinugod, linusob ang Senado at nagkaputukan sa amin dito sa mga senador ng ating republika. Hindi ito dapat nangyayari sa Pilipinas, higit sa lahat sa institusyon ng Senado. Tama, 'di ba? O ngayon, huntingin ka na, iimbitahan ka ngayon, kakasuhan ka at iimbestigahan ka, 'di ba? Pag may nalaman sa iyo, kaso ka, 'di ba? Talagang grabe itong kalaban ni Senator Bato, nila BP Sara. Talagang nakakaawa yung sitwasyon nila dahil talagang gagawin ang lahat, mawala lang sila, 'di ba? Mawala lang lahat ng
hadlang. Kasi sa totoo lang, kung nagawa nga kay Tatay Digong, ngayong ginagawa kay BP Sara, at uulitin kay Senator Bato, sa tingin nyo dun lang matatapos yan. May susunod pa dyan, diba? So ayun, nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng tumututok sa ating content, sa pagbibigay natin ng reaction. Sa mga susunod na panahon, makikita nyo na rin ako kasama ako ng iba nating content creator, mga bata ni BP Sara na content creator. Hindi ko muna papangalanan ang ating mga kaibigan. Actually, dapat ngayon pupunta kami sa Senado. Kaso, naudlot dahil nga meron silang meeting. Ayan, so sabi ko, sige, sa susunod na lang dahil ako kakarating ko lang rin galing work. So, ayun, sa susunod, asahan nyo, makikita nyo na ako sa field ulit. Ayan. So, muli, nagpapasalamat ako sa inyong lahat na sumusuporta sa atin at ang hiling ko lang, huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe, like, and share, and please click the notification bell button para palagi kayong updated sa lahat ng ating uploads. So, magkita-kita po tayo sunod. Hanggang dito na lang. Bye-bye.